¿no? Aquí está, señor. El lechón kawali sin arroz. Gracias. Hola. El 258. Sí. Takoyaki, beef yaki cocidos. Vale. Aquí ustedes si quieren sentidores. Ah, ya tengo. Buen provecho. Gracias. Mesa unot pa ka. Katsudoy ako dun. Hola, aquí está, ¿vale? Eso no se paga. No, de verdad. Esto sí. Buen provecho. Welcome back to our izakaya. Anong oras na be? Last? Anong oras na be? Ah, Anong oras na? 9:10. 9? 10. 9:10. Nagbabalik dito sa aming pwesto. Ito na yung ano niya, simula kanina. Makakasama niya ako dito for 1 week. O diba, bakasyon natin next week. Hindi pala siya eh, may kutsara. Nagdami din siya, babae. Ating lahat yan. Hindi, may ramen siya yung kutsara. Good morning! So, magandang hapon, tanghali. Kasi ano na eh, 3:53, mag-4 na. So, today, bakasyon ko na this week. At ngayon, so, familiar na kayo kung nasan ako. Lagi naman ako dito, Metro Girl. So, ngayon, pupunta tayo dito sa Izakaya. And then, may schedule ako ng dentist ng 5 PM. So, dadaan muna ako dito kay Jan. Kasi di ba, yung mga nanonood sa akin, wow, kala mo naman ang dami. Adeslas yung aking dentist. Pero nag-iba ako ng, so ngayon yung schedule ko ng 5 PM, ibang dentist yun, yung dentist ng mama ko. So doon muna ako magpapa-schedule. Kasi basta may misita ko, and then 5 PM. So dadaan muna ako dito. Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin. So, i-update ko na lang kayo if ever na kung pwede ako mag-video. Kasi sa Adesas nakakapag-video ko eh. Hindi ko lang alam dito sa kabilang dentist kung pwede. So, yun nga. Thanks God kasi ano ko ngayon, bakasyon ko this week. Ito na lang natitirang bakasyon ko this year. So, ayun. Yun. And then, wala pa kaming mga ano this week. So, dahil nga bakasyon ako, dito ako kay Jan mag-work. Tulungan ko siya. Tapos, ay, naiihi na ako. Ang lamig. So, nagdala ako ng jacket. Kasi nung umuwi kami, diba, kahapon nandito ako. Pagkatapos ko ng trabaho ng 5, umuwi na kami ng alas 12. No, 12:30 na. Ang lamig na kasi nga, today, September 22, first, ano na ngayon, start na nga ng otoño dito sa Madrid. So, bumaba na yung temperature this week. Ngayon yata, wait. Tinatin kung ano yung temperature. Kaya lumamig 21. So ngayon 21 degree. So wala nang 30 degree ngayong week na to. So bumaba kaya kailangan na mag-jacket. Nagpalit na rin ako ng pantalon. Tinuot ko yung ito parang jogging pants na mas makapal.
And then, ang dami ko na rin nagawa sa bahay. Naglaba, nakatatlong salang ako ng washing, nag-vacuum, ano pa ba? Nagluto, kasi hindi nakapagluto si Jang ng nilagang baboy. Hindi ko alam kung ang lasa nun. Thanks God, may patis. Tapos yun, iihimo na ako, and then magsasakit ako dito. Madaming gagawin, pero after na lang ng dentist ko, babalik ako dito. So, dito na tayo sa, alam niyo naman, sa Palacio de Hielo. Ayan. Naka-dark. All black. Ihi na talaga. Kitara na. Takbo ka na ng Uber. Ito ba malinis to? Isang ng pagkain namin. Kumain na ba kayo? Kumain ako sa bahay. Di ba naglagawa ng baboy yung tagal-tagal? Ito labahan to ah. Ito malinis to. Okay. Ang dami mong pwede dito. Saka gawin ko mamaya. Ganito. Nakain. Kahit po. Sige po. Kumain na ako sa bahay. Wala po. Wala po. Adobong manok. Ano yan, ribs. Ribs. Kumain na. Ay! So may time pa tayo, magbalat daw tayo ng ano. Ito, ng hipon. Ng hipon. Abos mo na ako ng kamay. Kain sila. Balat daw ng hipon. Tanggalin nyo. Ito yung nabalatan niya na. Ay, ang lamig. Kung hilado pala to. Ang dami daw siyang preparasyon eh. Dahil Lunes ngayon. Kahapon, di ba nandito rin ako? Okay naman, kahit paano. Thanks God, may tao. Pero hindi katulad ng Sabado na maraming tao. Pag linggo, menos ang tao. Ang lamig. Hindi ko alam kung bubunutan na ako ng ipin. Kasi may isa ako na kailangan bunutan yung ipin. Hindi ko alam kung bubunutan ako ngayon or... Ngayon pa lang pala sila kakain. Ang lamig nito. So, ayun, nandito na ako sa ano. Papunta na ako ng dentist. Umalis na ako doon kay Jan. Si Mama din may schedule din siya ngayon. Katatapos niya lang. Dito yun sa Alfonso 13. Tapos sa kabilang side, yung register civil yung pinagkuhaan ng mga papers pagka mag-file ka ng citizenship ng nasyonalidad. So, ito naman sa kabilang side. So, ayun. Malapit pa. Ano pa naman? Maaga pa 4:49 pa lang. So, 5 PM pa yung ano ko. May time pa ako. Ay, ano kayang gagawin? Dito na. Yun lang yung pag nililinis tayo ng ipin, nakakangilo, no? Dito na, oh. Malapit na. Yung ano ko. Maganda rin yung sauna na to, eh. Kaso mahal dito yung piso. May clinical dental din pala dito. Meron kasi kami Adeslas, kaso napakamahal. Nung baya, nung ano, nung singil doon. Kaya nagpalit ako. Dito. Ay, si Mama. Ay, si Mama nag-aantay sa akin. Ayan, at pinanapapunot ako ng ipin. Ayan, kanina. Hindi ko, first time ko mapabunot. Ay, hindi. Yung huling bunot ko pa nung bata pa ako.
Ngayon ako kasunod. Kaya meron ako dito ano. Meron akong bulak dito. Isang oras na nakalipas. Kaya bumili ako ng ito Aiden. Wala. Ito Aiden. Kailangan ko ito. Sige, wala pong karawan. Bale. Rollitos de verduras, por favor. Algo más, no? ¿Calma mucho? No. ¿Cuántos minutos ven? 4 minutos. 4.90. ¿Algo más? No. Espera. No, no, pasar. ¿Quieres copia, señora? No, gracias. Vale, aquí está el número. Cuando esté la comida le llamamos, ¿vale? Ok, gracias. Lumpiang gulay. Pina, ito yung faktura. Ang mahal yung gamot ko. Ano siya? Ano nag-reply? Wala na, ano na eh, tapos na yung oras eh. Kanina hanggang 7 lang pala yun. Makikita yung bukas. Yung ito, 17.95 na sa 17.95, ito, yung gel na ilalagay, tapos yung pangmumog, 11.95 ito. Tatanggalin ko na yung bulak. Tanggalin ko na yung bulak, bebe. Ayan, deodorant to. Bumili ako. Bumili ako ice cream. Kailangan daw malamig. Espes di una oras. Tapos na ng 1 hour eh. Ayan. Tapos na 1 hour. Pwede na ako, be? Be? Kumain. Forever, no? Ah. Wala, ako sanay. Ang lalim. Ako takot. Ang lalim pala, no? Pala siya. Eh, parang ibar ba yun? Wala ko sinabi. Ice cream. Tayo mo sa friend. Oh. May ako nga ice cream eh. Ayan, mag-uwian na naman. Ngayon ko naramdaman yung sakit ng ipin ko. Nakadalawang ice cream na ako eh. Ngayon ko naramdaman yung carrot niya. Ang lalim pala nun. Naalala ko na yung huling bunot ko pala, yung nagpa-brace ako. Yung, di ba, may nakasungkoy ako. May sungkoy ako dito, tapos binunot yun nandito sa ilalim. Yung pala yung huling bunot ko. Kaya ang tagal na nun, nasa Pilipinas pa ako. Wala pa akong anak. Yung huling bunot ko, yun na yung pinakalas. Tapos ngayon na lang nasundan. Pero maganda, kasi may anesthesia, wala akong naramdaman. Ngayon ko naramdaman. Ano? Masakit. Parang ganyan din niluto ko kanina eh. Kaya, pero meron magmumug ako mamaya nung ano, pang mumug. Ngayon ko naramdaman yung sakit niya, parang nangingilo. Sabi. Ungi na ako. Ungi na ako, be. Dito sa gilid, di naman nakata. Pag hindi mo pina-implant yan, ano?
Luluwag yung mga ito. Ganun ba yun? Eh, bakit sa baba may space ako? May space ako. Paano luluwag yung ipin mo? Nung bata pa ako, may space ako dito, kaya yung nag-brace ako, pagkatapos, nag-move. May kulang akong ipin dito eh. Kaya after ko nag-brace ako 2 beses, Kailangan pa to? tapos, ano ko muna? Yung space ko dito, kaya pag after ko 2 beses ako nagpa-brace sa Pilipinas, saka dito, after ng brace, nilagyan ng wire dito ko para hindi siya mag-move. Kasi pag nag-move na naman, magkaka-space na naman dito ko. Kasi nga kulang ako ng ipin dito. Tapos dito, ito nga yung, ito, di ba yung pinakadulo ng ipin sa dulo, yung pang sumunod doon, yun yung tinanggal. Kasi hindi ko alam na may sira daw pala siya sa loob. Sa labas wala siyang sira. Siguro ang sabi ko, anong reason ba't nasira? Kasi di ba minsan pa nag-toothbrush tayo, hindi talaga siya totally na nalilinis lahat. Hindi ka pa mag-floss. Dito na lang ako nag-floss sa Madrid sa Pilipinas na naman ako nag-floss. Saka feeling ko yung nagpa-brace ako, yung mismong bakal na pinaglagyan ng bakal nung kung saan nakakabit yung brace. Yun yung ngipin ko na meron na pala siyang sira sa loob na hindi ko alam. Kaya pala minsan parang nangingilo siya. Tinanong ako dun dati sa Adeslas, bakit sabi niya, di ba sumasakit ipin mo? Sabi ko naman hindi. Tapos minsan naalala ko, yung nga pala, minsan nakirot, parang nangingilo ba tawag dun? Parang kumain ka ng malamig, tapos parang... Yung bulok na yung ipin mo sa loob. Tapos tinignan ko naman kanina yung binunot. Kasi nakikita diba sa x-ray bago ko anuin. Pero sa Adeslas yun, sa dentist namin. Pero ngayon pinagbunutan ko, hindi namin yan dentist ni mama. Pero mas mura sa kanila. Alam niyo ba kung magkano yung Adeslas ko dun? Pang implant ng ipin, isang ipin lang, 2,200 euros. 2,000, isang ipin lang yun. Kaya nag-change ako dito, pangalawang second opinion. Lang dito, isang implanta, 830 euros. Tapos pwede ka mag-finansasyon. Pero sa kasamang palad, di naman ako nadenigado sa kasamang palad. Hindi ako na-deny. 2 beses, tinry namin 3 beses yata. So, wala akong choice, binayaran ng cash, buti na lang siya nagbayad. So, buti na lang ito nagbayad. Tulugan ko na lang. 830 na yung laki ng pagitan. 2,200 yung sa Adeslas. May pa kami nun member pa ako ng Adeslas Sabi ko, yun na ba yung Sabihin, scam ang Adeslas. Sabi ko, yun na ba yun? Sabi ko, yun yung discount mo? Member, lagi kaming may binabayaran kaming, ba yung siguro ba? Sa English? Insurance. May insurance kami na Adeslas Magkano binabayaran mo doon? Ha? 30 euros? 31 yata yun 31. Tatlo na kami nila Paong, nila Hani. Tatlo kami, family. Hindi siya kasama. Pero natanggal ko na Adeslas. Ako lang na nakikinabang. Magpa-cleaning ng kada year. Twice a year ako nagpapa-cleaning. Sila Pauline ayaw. Ayaw ni Pauline magpalinis kasi nung huling punta niya doon, sabi sa kanya magpapa-brace siya. Ay, kailangan niya magpa-brace. Pero sabi ko naman sa kanya, hindi naman na obligado na magpa-brace ka kung ayaw mo. Kaya ayaw na tuloy bumalik ni Pauline doon sa Adeslas. Sabi ko sa yung binabayad ng papa nyo every month, nagbabayad. Tapos hindi nyo naman ginagamit yung nagagamit. Di sila nagpapalinis si Hani. Kailan Pauline nagpalinis? Sabi ko magpalinis sila. Kasi yung contract namin doon hanggang May pa. Hindi pa namin pwedeng patanggal. Kailangan tapusin muna yung kontrata. Hindi ako na nakikinabang ng cleaning Hindi pa tatanggal na lang ulit. Meron na kami dati noon ni Adeslas, pinatanggal ko, tapos pinabalik ko lang. Akala ko mas makakatipid. Kasi nga pa nagpa-cleaning para nasa 50 euros yata. Kasi nagtanong ako doon sa mga dentist doon sa amin, 50 euros cleaning. Kasi sabi ko, ibalik na lang kayo Adeslas. Yun naman, mas lang napamahal kami. Kasi yung mga anak ko ayaw na magpa-cleaning doon. Pero si Hani, nagpa-brace na siya dito, sabay kami. Nagpa-brace si Hani, nagpa-brace ako. Matagal na yun. Adeslas yun. Yung namin. Siguro namin. Kaso grabe, ang mahal ng implant.
Implant nila, 2,200. Grabe. Samantalang itong ngayong pinag-anawan ko yung sa dentist ng mama ko. 800 euros. 830 euros. Mahal pa rin, ha? Mahal pa kasi, ngayon uso na pala mga puro implant. Implant na talaga. Puro implant na ngayon ng ipin. Yun yan ang talagang mahal. Kasi may dalawang option pinapili ako. Implant, 830 euros. Tapos yung susurvive yung ipin ko, pero 50-50 siya, 530 euros. Pero yung 530 euros na yun, hindi daw 100% sure na hindi siya masisira, ganyan. Parang wala kang kasiguraduhan. So, ang binili ko na lang, yung 830 kahit mahal, implant na. First time ko magpa-implant. Pero, ang implant pala, hindi kagad siya ilalagay. Di ba, binunutan ako ngayon. After 3 months pa siya bago ilagay yung tornilyo, implant. Tapos sabi niya, babalik ako sa January 12. So, September 22 ngayon. October, November, December. January 12 kasi nga December, madaming holidays. Kaya January 12 yung balik na, yung next na schedule na. Yung i-implant na ako, yung tornilyo. Ganun. Hindi na masisira yung ipin mo. Kumbaga for life na yung yung ipin mo na yun. Tapos tinanong ko naman, ano ba yung kapag malamig ba sumasakit? Hindi naman daw. Kasi may mga kilala ko may implant, di daw. Depende siguro sa tao. No? Kasi tornilyo yun eh. Buto mo yung nilagyan ng tornilyo, di ba? Dito na kami sa bahay. Marami salamat kay Dennis. Nag-taxi pa uwi. O, di ba? Alas 12. Ano tayo malis doon ba? 11:40. 11:42? Diyan? 15 minutes ba? Mag-alas 12 na. 11:42 kami, oh. Alas 12 na. Nahilo ko sa Nahilo ko dun sa driver. Hindi maganda mag-drive. Sumasakit niya yung kung naramdaman yung sakit ang ipin ko kumikirot. Ito, oh. Hindi pa ako kumakain. Hinamdaw ako ng hindi ako may paracetamol. Wala naman yung tiyan ko. So, ito yung imamumog ko mamaya. Tapos, ito yung gel na ipapahid sa gums. Ay, sa gums nalagdag na. Nalagdag na yung mga Ang bigat pa ng bag ko. Kaya siguro sumakit yung ipin ko eh. Ebe. Bumili pa akong deodorant. Maganda kaya itong deodorant na to. Wala yung sita. Ay, ba yung tarheta mo oh. Ba yun? Hindi na ako nakapagpatak sa mata. Nawala na yung ng anesthesia. Beo, baka mabala ako to. Oh, tama be. Siya yung nagbayad eh. 830 euros ba naman? Ang mahal. Pero mura na yung compare sa nahihilo ko. Compare sa Deslas. Ito yung gel ko mamaya oh. Kain muna ako ng yogurt. Ayos yung bahay namin naglinis. Buti na lang pala kanina naglinis ako oh. Nakatatlong salang ako ng washing. Nag-vacuum. Wala pa. Masakit. Kumikirot yung ipin ko. Hindi naman malamig yung yogurt eh. Nakabukas yung pinto. Nakabukas kasi yung wala ba yung washing. Ay yung Nahilo ko sa taxi. Hindi ako sanay sa taxi. Pero kung nag-metro kami, mamaya pa uwi namin mga 12:30. Hindi ko sa labahan. Ay, tinapon ko yata. Masakit. Ipin ko. Bye.